Hello, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Shoutout muna tayo, no? Ganito ang format ng mga videos ko. 2 p.m. ng hapon about sa news. 3 p.m. tungkol sa mga viral videos. Sa gabi, shoutout at paranormal. Tapos sa 12, re-upload yon ng mga lumang video ko. Alam nyo na. 'Di ba? Ginagawa ko lahat 'yan ng 2 oras lang pagkagising ko sa umaga. So, masya-shoutout ko lang yung mga video na mga comments na naabutan ko ng for example ngayon mag-aalas 9 na. Mga hanggang alas 9 ng umaga. So, ito na yung mga magpapa-shoutout, no. Si Potits, shoutout Sir Bungo, Chualu from Kidapawan City, North Cotabato! Nakakaabot tayo ng North Cotabato. Si Sir Gerard ano? De los Santos clan. Geradela. Ma'am ba to? Babae po ba kayo? Sorry po palagay na lang po ng name. Kung ano po yung isa-shoutout kasi mahirap pong basahin itong may tag eh. From Pasay. Hello po ma'am or sir. Ma'am siguro to, Geradela de los Santos. Tama ba? Si Sir Tencent Fury. Si Sir JP Ventura from New Jersey. May bayad din daw para sa ghost. Nakaabot na ng iPhone 16 and Samsung 23. Pero wala pa rin nakakahuli ng real na kapre o white lady o tiyanak manananggal. Ano ba yan? Sa white lady, alam ko, may mga nakaka-capture pero di tiyak. Pero do sa kapre, tiyanak or manananggal, wala pa talaga. Di ba? Wala pa talaga. Pero open pa rin na. Malay mo, one of these days, may makakapture Kaya lang sobrang dami na ng may camera na Imposible kasing yung multo kahit papaano may di umanong nakukuha daw eh. Pero yung mga aswang talaga, nega eh. Sabing gano'n ni Sir CH, katulad nito nilalagay ni Sir CH Andro. Shout out po. Salamat Sir CH Andro. Sabi ni Sir Junius Alcantara, Sir Bungo, shout out daw sa Alcantara family, sa Varis family and tropang admi from Caloocan City. Happy viewing dito lagi. Support ako lagi sa videos nyo, lalo na kapag nagde-debunk ka ng mga ghost hunters na hindi naman legit. Natatawa ako kapag may Ghost Hunter 88 ang video mo. Si 88 naman, nagkatotoo na daw yung sinabi ng duwende niya na daw? Anong sabi mo na 88? Yung sa tsunami. Hello, Sir Raymond Reyes, regular viewer. Sir Neil Lester. Ma'am Linta Mori, hello. Ma'am Mia TV, pa-shoutout belated happy 51st birthday to Mama Norin. Nanay, ito siguro ni Ma'am Mia. Shoutout sa mama ni Ma'am Mia TV. Sabi nga na ni Sir Ivan Flores, Sir Bungo, ako pagpasok sa office, ulam binabaon ko kasi vegetarian ako. Wala kasing option na gulay sa office. Makes sense, no? Kaya kanin na lang ang bibilhin mo. Kasi kadalasan mga karne yung mga karne yung binibenta sa mga kantin, di ba? Sa mga kainan. Wala kang option, Bigyan mo ako ng tip, gusto ko rin mag-vegetarian. Kaya lang, pag tinatry ko, hindi, natututo na ako kumain ng gulay eh. Mga siguro sa pakbit-pakbit. Pero madami pa rin ang baboy. Pero yung gusto ko talaga maggulay din eh. Kaya lang, may hindi kasi masarap sa gulay eh. Ba't pa kasi kung alin yung masarap, yun pa yung hindi magandang kainin,
Tapos yung magandang kainin, yung pa yung hindi masarap. 'Di ba? Oy, mura ng kanin nyo 15 Dito sa may amin, 25 ang unti-unti pa. Ayaw ko na mailagay sa rep yung baon ko kasi may tendency na nakawin baon ko. Grabe naman yung pati baon ninanakaw pa. May ganun pala, ano. Shout out Sir Neil Sarigumpa from Tagbilaran City, Sir Joban Gamyao, Ma'am Michael, Sir Michael Mateo. Shout out to all SG Green Hills Corner San Juan City. God bless po. Sa Green Hills to si Sir Michael Mateo. Sir Jmar Bantas sa Jensan po si Sir Jmar. Sir Regal from Las Vegas, Nevada. So, doon yata ako naputol. Proceed tayo doon sa main video. So, ito yung ating i-content ngayong gabi. Ang title nito ay isang batang babae minulto ng yumaong kapatid sa kanyang vlog. Tingnan natin, mukhang thrilling ito Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa my YouTube channel, paano naman kaya ako sa ginagawa mong vlog? Tila may nilalang na gustong emeksena. Panoorin ng ganyan, alam mo. Miss Susan, walang iwanan. Iniiwan mo naman ako dito mag-isa nanonood eh. Ikaw na lang manood, Victor. Kwento mo na lang sa akin. Ayoko tingnan. Ayun oh, may lumabas na parang blurred na puti. Tapos napatalikod siya. Mas Oo nga, no? sabihin natin ang kwento niyan. Abay, yan eh, kung totoo, nakakatakot yan, ha? ito ko sa inyo to. Kuha ito ni Mary Christine mag-aalas 7 ng gabi nito lang October 7. Dahil sa hilig sa pag-video, dumarayo pa raw siya sa bahay ng kanyang ate para makigamit ng cellphone at maki-wifi. Mary, pakikwento mo nga sa amin kung ano yung nakita niyo sa camera nung araw na yon. Tapos ano yung naramdaman niyo pagkatapos? Kung nagbablog ako, biglang may sumingit po na kakaiba po. Parang mukha po. Gusto po. Pero po nung nagbablog po ako, kami tatlo lang po kami nung... Tingnan natin yung ano. Taasan ko na resolution. Wait lang ha. Ito niyan, abay, yan eh, kung totoo, nakakatakot yan, ha? Ito ko sa inyo to. Kuha ito ni Mary Christine mag-aalas 7 ng gabi nito lang October 7. Dahil sa hilig sa pag-video, dumarayo pa raw siya sa bahay ng kanyang ate para makigamit ng cellphone at maki-wifi. Mary, pakikwento mo nga sa amin kung ano yung Natatawa ako. Sorry ha, may naalala kasi ako eh. Yung mga pag-background na walang finishing, yung hollow block sa likod. Parang ano daw eh. Bakas daw ng kahirapan. Di ba may mga nagbablog na ganyan tapos yero yung ano walang kisam eh. Anyway, hindi naman yun ang issue eh. Ito. nung araw na yon. Tapos ano yung naramdaman niyo pagkatapos? Kung nagbablog ako, biglang may sumingit po na kakaiba po. Parang mukha po. Gusto po. Hindi eh, para siyang tali eh. Kasi ito na yung quality ng video eh. Siyempre yung video natin ay siyempre cellphone na entry level ano. Nung nagbablog ako, biglang may sumingit po na kakaiba po. Ayun oh, mukha siyang tali eh. Baka nga ano to, antena ng ipis or paa ng ipis. Ito. Diba? Kasi ako, let's say kung multo man yan, no? Kung multo man yan, hindi mo man lang ginawang buo yung sarili mo. Ba't kailangan mag-appear ka na mukha kang tali na, ano, feeling ko, ano to eh, may hinangin na, kung hindi man siya hinangin o paa ng ipis yan or antena ng ipis na dumaan na hindi niya napansin or hinangin na parang himulmol. Ano sa tingin nyo? Hindi siya paranormal for me ha.
Parang mukha po. Gusto po. Pero po nung nagbablog po Tingin kami, mukha. kaming tatlo lang po kami nung nandun lang po sa may malapit sa... So may kasama ka. Noong time na yon. Tatlo kayo. So maaring yung kasama mo nasa likod ng camera. Pag gumagalaw yung kasama mo, siguro may nasagi na something. Diba? camera po. At nagutla po ako. Para daw po siyang umiimik. Pero nakikinig ko din po, nagat ko po siya. Natatakot din po ako gawa ng para pong may ipinapahiwatig na salita. Ito raw ang unang pagkakataon na may nagpaparamdam umano sa kanilang bahay na nagdulot ng takot sa lahat. Walang tampering ang video na to. Oh, Kumbaga, syempre. walang attempt to Unang tingin mo, kakayanin ba na nung bata na mag-edit ng ganun ka complex na video. Let's say gagawin mong editing 'yon, ano? Ay, kasi unang-unang debunk ng mga skeptic kapag paranormal, hindi na nawawala yung pag-edit ng video eh. 'Di ba? Ngayon, pero pwede namang video, kaya lang syempre titingnan mo yung kapasidad nung nag-video kung marunong ba talaga siya ng ganong mag-edit. Kung hindi siya marunong, iisipin mo pa, meron ba siyang mauutusan na mag-e-edit ng ganon? At pag inedit niya ng ganon, worth it ba na yung pag-edit niya na may lumilitaw na ganon? Kasi kung i-edit din lang yan, bakit hindi na lang kayo mag-edit ng totoong multo na nakikita talaga? Kasi hindi ko nakukuha yung point na mag-edit ka pa nung ganito eh. Let's say, hanap ako ng wire dito. Ito, makikita nyo bakit pa ako mag-edit ng video na gagawa na yung parang gaganon lang yung dulo, gaganyan lang 'di ba? Hindi na lang ako gumawa ng totoong multo. So yung theory na edited agad yun, tama ito si Sir, na hindi siya edited kasi walang logic. ang video na to. Kumbaga, walang attempt to edit. Kumbaga, kung ano yung nakita ng bata is nandoon. Ayon naman sa paranormal researcher na si Dion, mahirap man tukuyin kung ano ang nagpakita sa video ni Mary Christine. Mahalagang malaman daw na mag-anak ang mensaheng naisiparating nito. Ano ba kadalasan yung mga pinapahiwatig at dahilan ng pagpapakita ng mga aparisyon o elemento? Parang tao din yan eh. Pagkaraming dahilan kung bakit nagpaparamdam sila. Kung sa akin lang, kung isang beses lang naman nagparamdam ito o kung isang beses lang nagpakita ito, malamang dumadaan lang. Ang medyo nakakakon nga lang kung So ina-assume niya na paranormal yon, yung ganon? nagpaparamdam ito ng ilang beses na, yan ang medyo kailangan pa ng saliksik pang malaman kung bakit. Pero para sa magkapatid, malinaw kung sino ang nagpakita sa kanila at ang mensahe. Confirmation bias! Ano yung paniniwala niyo sa kusino o ano yung nagpakita doon sa video? Baka daw po si Joy yung kakambal niya. Kasi po, Confirmation baka na-miss lang daw bias. po siya. Tamo? Kaya kung nasasabing confirmation bias ito, sila yung gumagawa ng reason kung bakit nagpakita Kasi sabi niya dito, baka daw si Joy yun. Paniniwala niyo sa kusino o ano yung nagpakita doon sa video? Baka daw po si Joy yung kakambal niya. Kasi po, baka na-miss lang daw po siya. Baka na-miss. Parang Yung mga sinasabi ni ate, sa kanya lang nanggaling yon. Personal bias niya yon. Siya na yung nag-isip ng sinabi ba ng kaluluwa na na-miss siya? Hindi naman napatunayan yun na yun yung, kung kaluluwa man yung nagpakita, Ano ba yun? Nami-miss ka, sisilip na gano'n. Sabi ka nung kaluluwa, uy, nami-miss kita. Diba? Hindi mo mami-made up yung message, yung gano'n ka vague na pagkakataon. Maari, siguro, tama naman, pero mapuprove ba natin na yun ba talaga ang message nun? Kung totoo man nakaluluwa yung nagpakita na yun. Yun ang tinatawag na confirmation bias.
na ginagawa nila. Yung sila mismo nag-iimbento kung ano yung mensahe or yung pahiwatig nung nagpakita. 'Di ba? Po dun sa video. Si Mary Christine, ipinanganak pala na may kasabay na dalawa pa. Pero ang isa sa mga triplets, binawian ng buhay noong 4 na buwang gulang pa lang. At ang kakambal naman niyang si Mary Joy, namatay noong 2017 sa edad na 7 dahil sa sakit sa puso. Pero totoo nga ba o likha lang ng imahinasyon ang nahagip ng kanilang kamera? Sa bahay sa amin. Bakit nandito kayo sa bahay ko? Yan o, halata naman ano yan eh, parang thread ba yan? O, Ang tanong kasi doon is kung nasan yung object. Anything that na hindi umabot dito sa line na to, patalikod, pwede mag-blur. Ito yung demonstration natin or ganito siya. For example, ito yung finger ko. Mapapansin yung kamay ko, sharp. Medyo sharp naman. So kung titingnan natin ng mabuti, yung nangyari doon sa nakunan ng bata, most probably andito. May lumabas. So hindi natin alam kung ano yun. Pwedeng tela ba? Or may hayop na dumaan? O baka may humawak lang at may patong lang saglit na nandoon. Kumbinsido sina Micaela at Mary na si Mary Joy ang nagparamdam at nagpakita sa kanila. Kaya bukod sa pag-aalay ng panalangin, isang mensahe ang iniwan nila para sa namayapang kapatid. Bebe Joy Joyce, kahit kailan hindi ka namin malilimutan. Kaya kahit wala ka na sa tabi namin, nararamdaman ka pa rin namin. Bebe Joy Joy, kahit wala na ikaw, babantayan ko malagi si mama. si Joy daw. Meron pa bang malawak pa yung oras natin. Tingnan natin kung meron pa tayo marereakan dito. Ito. Pangasinan naman daw, pinamumugaran ng masasamang elemento. Tingnan natin to. Sa bayan ng Mangaldan, dito pa rin sa probinsya ng Pangasinan, isang kalye ang maingat na binabagtas ng mga residente. Hindi dahil sa marami ang naaaksidente rito, kundi dahil sa pinamumugaran umano ito ng mga espiritu at elemento. Ito ang Anyani Road. Ang ibig sabihin sa dialektong Pangasinense, multo. Yun na. Kaya lang malayo, Pangasinan. Si Ryan, nakatira sa tabi mismo ng Anyani Road. 2 taon na ang nakararaan nang unang magpakita raw sa kanya ang naturang White Lady. Katatapos lang daw niyang maglaro noon ng basketball nang mapadaan sa may kanto ng Anyani Road papauwi sa Anyari Road. Dito umano niya nakita ang babaeng nakaputi. Nung pauwi na po ako, may nakita akong white lady na nakaupo sa waiting shed. Malapit na ako sa bahay namin, sinusundan po ako ng white lady. Pagdating sa bahay, dito na raw nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Ryan. May reason. Nung pagkarating ko po dito sa bahay, bigla po akong humiga. Tapos nung yung balahibo ko Affirmation bias. biglang Simula noon, palagi na raw dinadalaw si Ryan ng White Lady ng Anyani Road. So meaning, nasa iyo na yung lagi ka nang dinadalaw baka sumunod na sa'yo. Wala na dito sa daan. Nga sa mga napapadaan lang at hindi naman talaga residente rito, nagpapakita rin ng di umano'y White Lady. Tulad na lang ng naranasan ni Ernie na madalas dumaraan dito pauwi sa kanila. Sakay ng kanyang motor, minsan ginabi raw ng uwi si Ernie. Pagdating ko sa area na yon, doon sa may ilaw
malapit doon sa Mandarin Road, may lalaki. So, dumiretso ako. Pagtapat ko dun sa lalaki na nakita ko, unexpected naman na paglingon ko sa kanya. Zombie yan eh. Mabalahibo yung mukha, mabalahibo yung buong katawan. So, another red flag, no? Iba-iba na yung iba-iba na yung nakikita. Hindi na siya consistent. Well, pwede naman yun na iba-ibang espiritu yun nandun. Pero nasa yung white lady? At sumabay sa akin. Para malaman kung ano nga ba ang kababalaghang bumabalot sa Anyani Road, I Wonder Team ang dalawang paranormal expert na sina Ana at Archie. Huwag lang mag-iisip ng negative, ha? Binigyan namin ang dalawa ng kanya-kanyang pagkakataon para suriin at makiramdam sa lugar. Nauna si Archie gamit ang kanyang pendulum na nakatutulong daw sa pagkuha ng sagot mula sa di umano'y mga elemento. Lahat naman ng elemento sa lahat ng lugar, kahit saan lugar meron. So, na talaga sila dito. Totoo yan, naniniwala din naman ako doon. Depende na lang kung gaano sila ka-active. I would grade the place 1 to 10. Sa dami nila, 10. Sa huli, tinanong ni Archie kung mayroon bang dapat ikabahala ang mga taong naninirahan sa lugar. Sabi ng lugar wala na, hindi na siya mangyayari. Pwede, kahimas lang. Nagsagawa rin si Ana ng pagtatawas para makita ang Kapre, itsura ng kapre. di umano'y white lady. Kapre yun, kapre. Ito siya, oh. Kita niyo po, ayun yung tenga, ayun yung mata. Saan doon? Ayun po siya. Tingnan nga natin ano yung nakikita doon. Nasaan dyan? Kasi baka pareidolia lang to, ma'am eh. Hindi naman, malungkot siya, oh. Malungkot lang siya. Isang couple ay nakita ko, eh. Ano? Malungkot lang siya. Isang couple ay nakita ko, Kapre! eh. Nakasumasama lang siya. Kapre, Pero yung babae, white lady, siya yung ano ng kapre kami, team kapre. Yung makakasalubong dito or sasakay. Papagawa ko ng t-shirt, team kapre. Niya. Dasal lang. Sa pagsusuri ng dalawang paranormal expert, positibo raw na maraming ang namamalaging mga elemento sa Anyani Road. Kinumpirma rin nila na mayroon ngang espiritu ng babae na namamalagi rito. Siyempre, kinwento na sa inyo eh. Paglilinaw ng anthropologist ng University of the Philippines Diliman na si Nestor Castro, ang mga kwentong ito ng kababalaghan, laganap daw talaga sa mga probinsya kung saan liblib at hindi gaanong matao. May paniniwala tayo na ang mga espiritu, mga diwata, mga anito, naninirahan dito sa mga liblib na lugar na ito. So, dito sa mga lugar na yon, malakas pa ang mga ganitong paniniwala. Kung hindi nila ma-explain Habol ng kapre. scientificong paraan, umuhugot sila mula sa mga kwentong bayan. Parte na ng Filipino folklore. Abrupt naman yung ending. Anyway, at least kahit pa paano, confirmed na kapre. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.